Nangibabaw na naman ang mga re-electionist at mga dating senador sa 2025 senatorial elections. Ayon sa pinakahuling partial at unofficial results mula sa COMELEC, sa kabila ng mga pangako ng pagbabago, muling nasilayan ang mga pamilyar na pangalan sa Senado na nagpapakita ng patuloy na pamamayani ng mga veteranong mambabatas sa halalan. Si Troy Gomez magbabalita. Sa halos kumpletong bilang ng mga boto, lumilitaw na ang mga dating senador at re-electionist ang muling nangunguna sa 2025 senatorial elections. Batay sa partial at unofficial results mula sa COMELEC media server na may 97.20% ng election returns na naiproseso, nangunguna si Bongo, isang re-electionist senator na siyang nakakuha ng pinakamataas na boto sa lahat ng kandidato. Sinundan siya ni Bam Aquino, isang dating senador na matagumpay na nakabalik sa Senado. Pumangatlo naman si Bato de la Rosa, isa ring re-electionist. Pasok din sa Magic 12 sina Kiko Pangilinan, Ping Lacson at Tito Soto, pawang mga dating senador na muling bumalik sa pambansang lehislatura. Sa kabuuan ng top 12 na kandidato, 9 ang mga re-electionist o mga dating senador. Kabilang dito, sina Bongo, Bam Aquino, Bato de la Rosa, Kiko Pangilinan, Ping Lacson, Tito Soto, Pia Cayetano, Lito Lapid at Amy Marcos. Bukod pa rito ang mga kasalukuyang mambabata sa Kamara na sina Camille Villar, Erwin Tulfo at Rodante Marcoleta ay nagpakita rin ng matatag na suporta mula sa mga botante. Patunay na malakas ang tiwala ng publiko sa kanilang mga nagawa sa Kongreso. Ang resulta sa top 12 ay isang malinaw na indikasyon ng tiwala sa mga veteranong mambabatas at mga pamilyar na pangalan. Ngunit muling ipinakita ang matinding pangangailangan ng mas malalim na pagsusuri kung ang tunay na layunin ng mga botante ay pagbabago o presensya na muli ng parehong mga mukha sa Senado. Bagamat hindi pa pinal ang resulta, malinaw na ang magiging bagong Senado ay binubuo pa rin ng mga pangalan na matagal na sa politika. Ito ay sa kabila ng panawagan para sa pagbabago. Samantala, isang mariing mensahe ang ipinadala ng taong bayan sa nakaraang 2025 midterm elections. Ang boto ay hindi lamang pagsuporta, ito rin ay protesta. Sa gitna ng kontrobersyal na pagkakaso at pagkakakulong ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, umangat sa senatorial race ang mga kaalyado at tagapagtanggol niya sa panguna ni Senador Bongo at Senador Ronald Bato de la Rosa, mga kandidato na sumakay sa alon ng tinaguriang protest vote. Si Go na ngayon ay nangunguna sa partial at unofficial results ay nagpatuloy sa advokasiyang palawigin ang akses sa serbisyong pangkalusugan, edukasyon at trabaho. Malinaw na nakakuha siya ng tiwala ng masa sa kanyang mensaheng trabaho na tayo. Samantala, binigyang diin ni De La Rosa na ang kanyang pagkakahalal muli ay simbolo ng pagprotesta ng sambayanan laban sa di umano'y panggigipit sa dating Pangulo. Sa iba pang balita, nagpahayag din ng pangamba ang Partido Demokratiko Pilipino sa pagkaantala ng transmission ng election returns sa transparency server ng COMELEC, bagay na lalong nagpapatingkad sa sentimentong may dapat ipaglaban sa halalan. Sa kabuuan, ang resulta ng halalan ay hindi lamang pagsasabatas ng mga panukala. Ito ay plebisito sa kasalukuyang estado ng hustisya, pamahalaan at demokrasya sa bansa. Para sa milyong-milyong Pilipino, ang mga balota ngayong taon ay naging sandata ng protesta at ito rin ay paninindigan para sa pagbabago. Mula dito sa lungsod ng Maynila, ako si Troy Gomez para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.